Ay mga kagutom, kakain na naman tayo. So ang ulam natin ay dinengdeng. So alam nyo ba mga kagutom, ito yung gulay na, syempre magdasal muna tayo. Ito yung gulay na wala sa bahay kubo. Joke lang. Pinagsama-samang gulay na kasi to. Mga kagutom, at syempre hinaluan ng yan. Yung sinubo natin, yung bagoong na isda. Yan. May okra, may dahon ng saluyot, may alugbati, may talong, may ampalaya. So, iba't ibang gulay na magkakahalo at sinabawan. Saka nilagyan ng bagoong na isda. Kulang pa nga yan guys, dapat nga mayroon yung inihaw na isda. Initing na isda, ayan o, yung bagoong yan, bagoong isda. Inihaw na isda na inilalagay na buo. So, pagka ganun nga, mga kagutom, mas masarap yun. Yun talaga yung legit na dinengdeng. Pero, syempre, dahil kulang tayo sa budget, pansamantala na lang muna. At least, makakain na tayo at may tatawid na natin yung hapunan natin ngayong araw. So, ngayon kasi ay gulay-gulay muna tayo kasi alam niyo na, mahirap na pagpalaging karne. Magsa-summer, magtatag-init na naman. So, gulay-gulay muna tayo para healthy living. Yan nga. Minsan nga, kumakain nga tayo ng ulam, di ba mga kagutom? So, ito pa kaya na may gulay. So, ano pa nga ba ang hinihintay natin? Sa mga di pa kumakain dyan, sabayan nyo na ako. Kain na tayo. Kayo guys, comment down below kung kumakain kayo ng mga gulay na ganito. Dinengdeng kung tawagin. At paki-comment na rin mga kagutom kung bago ka pa lang sa video na to, kung saan umabot ang video na to, paki-comment yung pangalan mo para malaman ko kung saan maabot ang mga video na to. Alam ko mayroong version sa iba't ibang probinsya na ganitong gulay. Hindi ko lang sure kung ano yung tawag nila. Pero syempre nakagis din kasi natin na kung tawagin ay dinengdeng yung ganitong klaseng gulay. At yung ibang gulay naman na alam ko is na may kahalong ibang gulay, yung pakbet. Pero yung pakbet naman kasi is walang gaanong sabaw yun. So ginisa lang yun. Unlike nito, na pag niluto is mayroon talaga siyang sabaw. Kaya mas masarap siya at saka nilalagyan talaga siya ng bagoong isda or yung isang perasong buong isda na inihaw. So yun yung maganda ron. Kaya nga yung iba dyan talagang nilalagyan nila ng mas maraming gulay at saka isda na malalaki para mas masarap. So kung mapapansin nyo mga kagutom, paubos na yung gulay natin pero marami pa tayong kanin. So, syempre, pag naubos yung gulay, ano pa nga bang gagawin? Syempre, dadagdag tayo ng gulay. So, ayun na mga kagutom. Dinurog na natin yung kanin. At magdadagdag tayo ng gulay dyan. So, ayan na. Tumayo na tayo para magdagdag ng gulay. Kasi napakasarap ng dinengdeng. Lalo na't bihira lang ulamin. Ang tagal mong kumuha. Anong nangyari? So, ayan na nga mga kagutom. Kumuha tayo ulit ng gulay. So, syempre unahin natin yung sabaw. Sarap. Yummy. Kain tayo. Sa mga di pa kumakain dyan, sabayan nyo na ako. Kain tayo mga kagutom. Sarap ng gulay, pampahaba ng buhay. Totoo nga ba? Akala ko pansit yung pampahaba ng buhay. Alam ko gulay, hindi pansit. So, bahala na kayo kung ano yung gusto nyo. Basta para sa akin, nabusog ako. So, ano pa nga bang hinihintay nyo? Comment nyo na lang
mga kagutom, kung paano kayo maggulay ng ganitong klaseng gulay at kung anong pangalan or anong tawag sa mga probinsya nyo. So tara na, kain na. Dinengdeng. Ang hinihintay ko na gulay, mga kagutom, is sana magkaroon ng binubong. Meron bang ganun? Kasi may dinengdeng, so ibig sabihin may binubong. Masarap kaya yun? Meron yang gulay na sahig. Alam nyo ba yung gulay na sahig? Hindi nyo alam, no? Ilalagay ko sa comment section yung kung ano yung gulay na sahig. Para malaman nyo. Comment down below na lang, mga gutom. So ayan na nga, paubos na yung pagkain natin. Kain ng kain. May ampalaya, may talong, may okra. Kain na. Okra. Huling subo. Ampalaya. Huling subo. Kanin. So, ayan na. Tapos na. Hanggang sa muli. Bye-bye.